Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, 2:00 ng hapon. Magandang Lunes po ng hapon sa inyong mga suki ng thecitypost.net. Ito po si Rose Novenario. Kasama ko po si Dexter Galibe para sa ating bagong talakayang pag-uusapan, ang programang Diskurso. Diskusyon, Kuro-kuro at suhestyon. Ito yung pinaka-pilot episode natin. Kaya naman special itong unang episode natin ngayong araw ng Lunes. Kaya kayo dyan, stay put lang. Stay put lang. At relax at manood lang. At marami tayong pag-uusapan. Kabilang dyan, mapausa yung headlines. Pag-uusapan natin yung mga headlines. Headlines then, itong buong linggong nakaraan. Tsaka yung pag-uusapan ngayon hanggang sa Biyernes pag-uusapan. Mainit. Alam mo, naging tampok nitong nakaraang linggo yung Supreme Court decision on red tagging. Ang sabi ng Korte Suprema, ito'y banta sa karapatan, buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Tama nga ibig naman. sabihin, pag ni-red tag ka, tagilid ka. Oo nga, kasi pag nauso yung red tagging kasi dati, nagkakaroon ng takot yung iba na... parang kasi parang sinusubay mo yan. Target din, open target na ibig sabihin nun. Kasi, nagkaroon kasi ng, ang tawag dito, vilification campaign laban sa mga aktivista. Parang yung mga red taggers o ilang opisyal ng gobyerno, parang pinalalabas nila sa publiko na masamang tao yung mga aktivista para daw hindi na makaengganyo ng recruitment, lalo na sa mga eskwelahan. Yun pero yung kasi, pangunahing purpose nila doon sa red tagging. Pero kasi dati, di ba, nung nakarang administrasyon, magbibigay ka lang ng statement na against sa government, na red tag ka na kaagad. Anong gusto nila? Echo chamber? Lahat ang sabihin ng gobyerno, ka lang. Yun yung echo. Ay, Diyos mio, hindi naman tayo gano'n. Yung uso ngayon, di ba, napapanood ba yung mga nagba-viral na, yung mga sumisigaw, yung sa mga post na, pogi ako, tapos may sumisigaw. Echo. May sasagot ng... Alingaw nga. Alingaw mumurahin ka, gano'n. Parang magandang tayo na. Maganda, alingaw gang. Next. Ano lang kasunod natin? So, itong ating napapanahon din, kasi parang related din doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, yung nilabas ngayon na Administrative Order number 22. Ano ba itong Administrative Order number 22? Ito daw yung lilikha ng isang special committee on Human Rights Coordination. Ito'y pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Mayo 8, no? So, Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano nga ba itong Administrative Order number 22? Nabasa mo na ba to? Pero ayun, di ba, may reaction na itong karapatan, di ba? Binabanggit nila na ito ay parang panakip butas. Ito rin desperadong pagtatangka para pagtakpan ang malalang human rights situation sa ating bansa. Pwede na ba ako? Pwede ba? Di ba, sabi nila, yun nga daw yun eh. Kasi, di ba, na maalala mo dati, mayroon na ring administrative order ng mga nakarang administrasyon. Yun yung Yun ay kung di ako nagkakamali, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naglabas yun eh. Administrative Order number 35. Para daw i-resolve yung mga extrajudicial killings, yung mga enforced disappearances, torture, at iba bang malalang violations sa human rights. So, parang wala namang, may nabalitaan ka bang accomplishment ito o may nalutas bang kaso itong dahil sa AO 35? Parang wala. So, itong ating, meron naman daw, may mga mangingilan, di ba? Mayroon silang mga mahigit, halos 400 daw na mga kaso, pero 13 lang yung conviction. May convictions naman pala. Pero kakarampot lang sabi ng karapatan. Doon sa mga... 13 out of 385 cases. Pero hindi lang naman 385 cases yung reported masasabi lang natin. Yun. Reported so, reported. Yung talagang naisang pa. Pero ang daming mga thousand siguro ng mga reklamo yan ng mga human rights violations. Naman to Executive Order number 23 daw. Ito naman daw nilikha para imbestigahan yung mga labor-related violations. Maraming dyan.
makaka-relate. Oo, labor-related violation. Ito yung mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Pero yan ay last year, recent nila, ito lang administrasyon na so ano mangyayari dyan? Ngayong mayroong Administrative Order number 22. Pero special committee daw yung for coordination ang sabi. Ito naman kasi 23, specifically ito para Executive Order 23, ito specific ito sa labor-related violations. Executive Order. Ito namang Admin Order number 22, Special Committee on Human Rights Coordination. Coordination. Bakit ano yung i-coordinate nila? Kasi di ba co-chairman dyan yung Department of Justice, si Secretary Remulla, kung sino man magiging Justice Secretary. And then members dyan yung DFA, yung Department of Foreign Affairs at saka DILG. Ayan. So, Secretary Benhar Abalos. Sa ngayon, magkakaroon sila ng coordination kasi di ba, yung sa mga local government, pag may mga human rights violations sa iba't ibang mga munisipalidad o sa mga cities. Pero sa DFA, ano yun? Migrant-related? Migrant workers? Anong magiging nila? Oo. Pero yun, ang isa sa mga provision nito, pinagtataka ko lang, itong Section 3. Ayan, basahin mo yan, parang na-intriga ako dyan. Na-intriga din ako yung Section 3. Scoop ka dyan wala pa nakakapansin yan, ikaw pala. Oo nga Ayun, ang sabi kasi dito, may authority ang special... Ano muna? Section 2. Section 3. Section 3 din. Authority to accept assistance and or donations. Yung special committee tatanggap ng donation. Tapos tatanggap sila ng donasyon. Sabi dito, assistance and or donations. Contributions. Gifts. From domestic or foreign sources. Grabe, for the purpose relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. Teka muna, alam mo, medyo palaisipan sa atin yan kasi gobyerno ka Bakit ka tatanggap ng mga donasyon, gifts? Di ba dun sa... Subject for ba yan? For COA? Yung mga ganyang natatanggap? Di ba nasa subject din naman? Tsaka di ba may Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees and Officials? Di ba bawal tumanggap ng regalo? Bakit yan pwede? Tanongin natin ng CSC. Oo nga. Hindi sila member, kiber mo. Sabihin sa kanila, wala kang pake. Nakasali dito. So, ito, mahabang debate pa ito. Lalo hihimayin niya ng iba't ibang sektor actually. Kasi itong binasa po ni kasamang Dexter, ito ay kapapublish pa lang sa Official Gazette. Epektibo na siya kasi once na-publish sa Official Gazette. So, ibig sabihin, wala pa masyado nakakapansin dahil ito ngayon, Monday, unti-unti yan. Ako, hihimayin yan. Kasi parang media. Lately lang nila pinost ito. Dito lang weekend yata pinost ko. Kanina lang. Kahapon. Oo. Yeah. So, Sunday. So, wala masyadong... So, hihimayin yan. Hihimayin yan ng buong week. Itong Administrative Order number 2. Pero ang galing mo, nahimay mo agad. Kakaiba ka, dito kasi yung mga... Ang aabangan nila dito sa ating diskurso, yung mga banat ni Madam Rosa. Yung mga banat ako, no? Parang hindi naman. Saka yung mga headlines, himayin natin isa-isa. Sige. So, itong isa pang mainit na hanggang ngayon, may hangover pa tayo dun sa jukebox. Alam mo, sa totoo lang, batang 70s talaga itong si Pangulong Marcos. Dahil? Kasi yung jukebox, ang tagal nang wala yun Alam mo, yung mga millennials, nung sinabi niyang jukebox? Yung parang yung jukebox. Sa Jensen niya sinabi yan. Taga-Jensen. Naka-isko pang Jensen dyan, di ba? Kung sino daw yung naguhulog sa jukebox, kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay niya. Yun na ikakanta. Kasi di ba yung jukebox, isang machine to, na may mga plaka sa loob. Hindi ko na inabot siya. Hindi ko pasensya na. Hindi ko masaktan yung katabi ko. Diyos ko, pasensya na. So, may mga plaka sa loob. Ngayon, pag naghulog ka ng coins, pipindot ka nun. Tapos, ang magaling yung naka-invento na biglang aakyat yung yung plakang napili mo, na kanta, tapos biglang paano pag nagkamali ka?
Katulad ba yan ng video kayo? Ay, parang may parang may reject bar, eject, hindi ko na rin masyado matandaan. Kasi nung panahon yun, bata pa rin naman ako noon. Parang hindi parang hindi ako bata? Oo. Ganon? Anyways, ang dami pa nating mga headlines sa pag-uusapan. Pero bakit ba sinabihan yung joke, parang joke box yung si Morales? Dahil, kung sino ang... Hindi, kasi ito si Jonathan Morales, ito yung dating PIDEA agent na nag-aakusa na si Maricel Soriano daw at si dating dating senador, senador pa siya noon. Oo, Bongbong Marcos Jr. Magka-jamming daw. Magka-jamming sa isang condominium unit sa Rockwell. So ito, unang kumalat ito sa social media, yung allegedly pre-operation report na pirmado raw ni Morales na wala namang original copy kasi Xerox yung photocopy yung kumalat eh. So kung may Xerox ka, walang original, anong tawag mo doon sa Xerox na walang original? Sa photocopy yung document na walang true copy, dapat napasertifikahan true copy yun. Kanya na, paano mo i-certify kung wala kang original copy? Ibig sabihin, kasi diba, pre-operation report siya, so ibig sabihin, hindi siya naisagawa, hindi siya natuloy, hindi siya... Needs to be validated. Pa. So, wala naman palang nangyaring Sige, mamaya babalikan natin ang Jukebox King, Victor Hul. Ay, si Jonathan Morales, pasensya na po. Akala ko si Victor Hul pinag-uusapan natin. So, magbabalik po ang diskurso pagkatapos ng ilang paalaala. Diyan lang po kayo. Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernandi Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero. Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon. Hi, Miss F! Joey Austria at Boy Romero. Nako, congratulations sa inyong new online show, ang Showbistuhan. Ayan, syempre, di ba masaya na, the more the merrier. At sana ay kayo pong mga nanonood sa kanila ay subaybayan nyo sila lagi, dahil meron silang mga latest updates din, tungkol sa showbiz, Talagang patalbugan na to, magpapatalbugan lang ang ating mga paraan ng pagbabalita, pero ang ating friendship ay buong-buo pa rin, You love you, Miss F. You are a welcome addition sa larangan ng pagbabalita online, Yes. At ang wish namin, sana hindi kayo mademanda. Okay. Ayan, congrats again! Congrats! I love you, Miss F. Mama. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, alas 2 ng hapon. Okay, nagbabalik po ang programang Diskurso. Next. Diskusyon, kuro-kuro at suhestyon. Okay, so ito puro muna tayo. So, tuloy ko na si ang daming mga pag-uusapan ngayong linggong ito, Yung isa siksik na siksik sa balita ito nakaraang linggo. Actually, yung mga issue nung nakaraang linggo, pwedeng i-follow up ngayong linggo na to. Oo, kasi ano ba yung mga isa pa dito, yung anong tawag doon? May kanta ka nga doon. Ay, nahihiya naman akong kumanta. Huwag mo akong pilitin. Kasi ito, tinuluyan na sila. Tinuluyan na sila ng ombudsman. Sino? Yung mga nasangkot dun sa pagbili ng mga medical supply during the COVID pandemic. So ito nga pinangalanan nga yung mga kaso inuutos na ng ombudsman, Office of the Ombudsman, ang pagsasampa ng graft cases sa Sandigan Bayan. Laban kay dating, 'di ba siya yung dati na Health Secretary Francisco Duque III. Si dating Procurement Service ng Department of Budget and Management, Executive Director,
Lloyd Christopher Lau. Siya pala si LCL. LCL. Ay, Lloyd Christopher alam mo, sa totoo lang Oh. ha, di ba, aplikante dati dito sa isang posisyon sa ombudsman, naalala mo? Tapos na-iskandalo siya, hindi siya tuloy. Paano kaya pag natuloy? Ha? Di, sibak din siya. Sibak siya, I'm sure. Ito, nag-ugat itong kasong ito dun sa irregularidad, di umano, sa paglipat ng Department of Health ng 41.4 bilyong piso sa PSDBM para sa pagbili daw ng medical supplies sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong taong 2020 at 21. 41 ilan yun? 41.4 billion. Naman nun. Ha? Late naman nun. Billion yun ha? Mukhang higit pa yata dun. Yeah, okay. Tapos alam mo kung matatandaan yun, naging subject to ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Yung mga nakaraang... Nung panahon na ang chairman is si Senator Richard Gordon. Ang aktibo nun tama itong, sila bali yung nagsampa ng kaso dating Senator Richard Gordon at si Senator Risa Ontiveros. Sila yung aktibo dyan. So pwede pala yung gano'n, mag-iimbestiga ka sa Senado, tapos yung basis ng committee report, magsasampa ka ng kasa. Yun ang gagamiting ebidensya. Yun ang ideal, di ba? Pero ba't yung iba nag-hearing-hearing, tapos lawa naman? Senate hearing in aid of... extortion. Legislation! Legislation ba? Legislation ba dapat or... pasensya na, anong tawag doon? Media mileage. Gano'n, grandstanding. Dapat sa luneta na lang. Luneta, grandstand. Dapat doon sila mag-hearing. Pero ito, at least ito yung... Di ba dati ang dami nang nauumay nun sa hearing na yun dahil... Ang tagal yun ang tagal. Pero may bunga din. Alam mo, naalala ko yun Naalala ko yun kasi nagko-cover ako sa Malacanang nung panahon yun Pag nag-Senate hearing ngayong araw, itong buong araw, sa gabi naman talk to the people si President, dating Presidente Duterte. So para silang nagsasagutan. So isasabihin ni Presidente sa gabi, sasagutin yung ni Gordon sa naku po, nakakapagod na yan, coverage. Napakahabang teleserye nun Oo. Pero ito pero may pinuntahan. May kinahinatnan. Ito may mga kung may kinahinatnan yung hearing, ito ay may kinilala naman Ito sa sunod natin headline. Kinilala? O kilala na. Kilala na. Sino ba nakakilala? Sila lang. Okay. Kasi hindi naman siguro papangalanan yun. Oo. Siguro, dapat hindi mo na pangalanan. Okay? Kung hindi mo sasampahan ng kaso, huwag mo pangalanan. Diba? Pero kung gusto mong dagain, dagain. Kaso, hindi pa naman nangyayari. Parang attempted. Ano yun? Attempted na... rebellion, insurrection. Ano ba? Ito sige, para hindi na kayo magtaka kung ano yung pinag-uusapan namin. Ibinulgar po kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang isang destabilization effort daw ng mga aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police para patalsikin ang administrasyong Marcos Jr. So, ibig sabihin, ang sabi niya, ang may pakana daw nito ay Davao Group. Sinong Davao Group? Yeah. Sino ba yung taga Davao? Hindi mo kilala? May ako doon, may kumare ako doon. Nagtitinda doon sa bangkerohan. Sangkot sa listab, gano'n? Ang lola mo? Nagtitinda naman. Okay. Ito iba tinitinda nito mga to. Anong tinitinda? Impormasyon para pabagsakin ng gobyerno. Akala ko tawag doon yung sikat na prutas doon sa Pomelo. Tsaka yung isa pa yung tusok-tusok ang tawag doon? Durian. So, pero ito hindi kaya pag binenta nila, nabagsakan sila, babalik din sa kanila. Hindi ko lang alam. So ito kasi, in fairness, ito kasi si dating Senator Antonio Trillanes, kumbaga may doctorate degree to sa destabilization Kasi nung panahon ni dating Pangulong Arroyo, ilang beses siya nasangkot sa destab laban kay Arroyo. So,
siguro nagamit niya yung kanyang expertise para tiktikan o basahin naman yung move ng kabila kung sino man yung nagpapakana ng parehong ginawa niya noong panahon ni Arroyo. Merong ako, kasi alam na niya ang galawan eh. Diba? Kasi na been there, parang gano'n. Alam mo, pero nabitin ako doon. Dahil? Kasi sabi niya ganito sabi niya military component. Merong comms daw, communication. May mga propaganda effect. Meron dong isa pa siyang nakalimutan. Yung alin? Yung financial aspect. Sino yung nagpupondo sa mga to? Kasi hindi naman pwede magsigalaw to na hindi walang pera. Diba? Kasi kailangan mo bumili ng gas para tumakbo yung sasakyan mo. Kung wala kang pambili, diba? Kung kahit gaano pag-ara yung sasakyan mo. Saka yung mga pulis, hindi naman nila gagastusin siguro yung sarili lang pera para lang magpabagsak ng gobyerno. I'm sure meron silang patron. Diba? Financier. So, ito siguro, hindi lang ito pagmamanman. Anong tawag doon? Hindi lang ito dapat tutukan sa aspeto ng uniformado at saka sinasabi nilang propagandista, yung mga, anong tawag dito? Vloggers or kung ano man, trolls. Anong tawag nila doon? Mga influencers. Influencers. Naka-influence? Naka-influence daw kasi. Okay. Diba, may mga naniniwala din naman. Kasi kung para doon silang jukebox Kung walang naguhulog, hindi kakanta, hindi aandar, di ba? Kasi pag napapagsak yung administration, sino ba papalit? Sino bang... Ay, sabi ni Senator Trillanes, ang makikinabang daw si Vice President Sara Duterte. As the, constitutionally mandated. Pero hindi naman natin sinasabi na siya yung nasa likod nun. Ano siya, kung legal na pag-usapan, kung legal na aspekto, siya yung Vice President yung susunod. Nakaabang. Nakaabang. O kung yung Vice President naman ay matanggal din, pareho silang dalawa, yung susunod doon yung Senate President. Diba? Pero kasi yung succession natin, diba? Nasa batas. Kasi parang sabi niya pulis lang daw yung involved, hindi daw makabuta sa AFP. Meron kayang ako biglang naglaro sa isip ko parang may military junta, gano'n. Hindi kaya? Kung halimbawang magtagumpay. Kung minsan naman kasi ang military, tahimik lang sila. Hindi masyado. O kaya civilian military junta, hindi kaya gano'n? Hindi ko alam. Hula lang ho namin yan, huwag kayong mapraning sa amin. Huwag kayong maniwala. Hindi. Puro lang namin yun. Ano yung mga analysis ho yun? Analysis. So, ang galing-galing ng analysis. So, ang kulang sa mga pagbubulgar sa ngayon, sino ang financier ng distab at ano ang itatayo after the distab? Halimbawa, ano ba yung pakana? Military junta or civilian military junta? So, dalawa yung tanong, Senator. Kung magtatagumpay sila. Pero paano pa magtatagumpay? Nabuking na. Okay, sabagay. Nasunog na, kumbaga. Kasi madalas ganyan ang ginagawa. Binubuking na para hindi na makagalaw. Para maanda. Ang tawag doon, para maanda. Kasi, mamanmanan ka na. Ito pala. Lahat ng galaw mo, naka-monitor na. Ay, na sila lumabas na lang ng bahay kung naka-monitor na sa kanila. Yun lang. May cellphone. Mukhang sanay naman na sa sa hide and seek. Sa lockdown. Praktisado naman. Online na lang. Online recruitment pwede. Hindi hindi kami kasali. Okay, Dex. Ang bilis talaga ng oras. So, pupunta ho tayo sa ating susunod na segment. Ito yung medyo nakakatuwa. Dahil nakakatuwa siyang basahin. Sige, mamaya abangan nila yan. Huwag kayong aalis Huwag yung ililipat. Ang maglilipat, ang maglilipat, pangit. Kala ko naman, maglilipat, mabayaran nila. Kayo po magbayad. Dami kuryente. Kayo po magbabayad. Diyan lamang kayo, magbabalik po ang Diskurso. Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernande Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero.
Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules. Hi guys, ako po si Nino Muna. Huwag niyo po kalimutan panoorin ang Showbistuhan. Hi guys, ako po si Nino Muna. Huwag niyo po kalimutan panoorin ang Showbistuhan. Balitang Click channel. Tuesday and Wednesday sa Balitang Click channel. Ayan. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso. Tuwing Lunes, 2:00 ng hapon. Nagbabalik ang Eto ulit kami, ang Diskurso. Diskusyon, kuro-kuro at suhestyon. Okay. So, ano naman yung ating ihahandog sa kanila ngayong hapon? Meron akong kwento. Ano? Ayun ba yun? Kwento tayo. Ano yung kwento? Isahan mo na. Yung pondo daw ng trolls. Ano ba trolls? Ito yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon online, di ba? Pinupondohan. So, pondo daw ng trolls, galing sa Kay Precious? Precious. Alam mo yung pelikula niya? Precious. Ay, may gano'n? Sino nga yan? Si... Di, ewan ko, baka hindi namin isang panahon pelikula yan. na, English. Precious Vault. Precious Vault? Vault? As in kahadiyero? Kahadiyero ba yun? Kahadiyero. Oo. Ano naman daw itong Precious Vault? Dahil nakabawi na pala ang isang Solon sa trahedya ng kanyang pamilya. Nang simutin ng kanyang artistahing manugang yung Precious Vault ng kanilang political dynasty. Wow! So ito pala, kaliwat kanan ba naman ang goodwill money at kickback ang nakuha niya? Nung Solon ba ito? Oo. Mula sa mga infra projects, kulimbat sa pondo ng syudad, kaya presto napuno muli ang Precious Vault. Yun naman daw yung chismak yung kwento naman, hindi naman galing sa atin yan. Yan ay chismak. Hindi, sabi ni chismosa sa monumento Narinig lang natin yan. Bakit ano ba sa mga nag-uumpungan sa monumento, nagkakwentuhan yan, yung narinig natin na may vault nga daw, di ba? Kasi nga, itong ang sabi nung chismosa dun sa monumento, na bahala daw yung buong pamilya ng Solon. Dahil sumingaw yung pinaka-iingatan nilang so alam lihim. na, hindi na to lihim. Siyempre, bukokoy na di ba? Na hinihim nilang meron silang iniingatang Precious Vault. Kaya, binigyan niya ng misyon ang kanyang anak. na itago natin sa pangalan Mayor Fendi. Mayor tong anak niya. Oo. Para buhayin ang kanilang alagang troll farms. So, ibig sabihin, dati sila may alagang troll farms, so binuhay nila. So, dati naging dormant, nag-hibernate lang ng konti dahil walang iskandalo. So, ngayon, didiligan na. Mabuhay ulit. Ano ba tawag doon sa larong yun? Farmville. Farmville. Ano ba? Hindi makarelate sa'yo mga Jensi. Wala na yung Farmville na yan. Ay, gano'n. Hindi na rin makarelate. Sorry lang, Yung mga tagapanood nating Jensi, hindi na uso ang Farmville ngayon. Ano ba yung uso ngayon? Hindi ko na alam. ML na ngayon eh. Ano yan? Matinding latigo. Yun pala dapat ang tawag sa blend item natin. Matinding latigo. Dahil itong solo na to, gusto nilang, yung pamilya nila, gusto nilang pabanguhin yung kanilang imahe bilang, yung medyo nasira na kasi yung, medyo ba? Nasira na. Baka wasak. Wasak na. Kaya, binubuhay ulit yung kanilang mga trolls. Yan ay kwentuhan naman dun sa kanto. Bakit ba sila natatakot dun sa Precious Vault? Dahil, maliban sa Precious Vault, sino pa yung kinatatakutan nila? May kalaban yata sa politika Baka mamaya sila ay... Matalo? Oo, hindi. Maibisto lahat ng mga Ohab. Mga ohab nila. Diyos ko. Yung mga kanilang gawain. Yung pag nanakaw. Pag nanakaw, ano yun? Ano tawag? Pagdarambo? Hindi rin, Pagdarambo? Parang mga kickback yung sabi na... Pag kickback, di ba nakaw yun? So, ibig sabihin, maraming infra projects sa kanilang lugar. Siguro. Kasi malaki yung syudad yata ang sister raw kasi, may toka ang bawat kakampi nilang bagets sa barangay na mag-recruit ng trolls laban kay
Oh, sino tong, ano yan, Tindig Labuyo? Ano siya yung Tindig Labuyo, di ba? Yung maangas. Maangas Akala yun ko eh, oo. maangang. Oo. Siling Labuyo naman. Siling Labuyo. O talaga, Tex, Hindi, pag nagsalita, hindi ba maanghang? Oo. Parang ano siya, yung bibig niya pag bumuka, parang may lumalabas na balisong. Parang sa pulka, sa kaagad, duguan ka. Ayun Marami na natutuwa sa kanya no? Yung explanation mo nga kanina, sinasabi mo yung mga trolls, ito yung mga tao nag-uumpisa ng away sa internet, yung mga nakikisaw-saw sa mga hindi naman nila usapan, nagko-comment lang para pag-usapan. Alam mo, dami kong nakikita ng mga ganyan eh, biglang magko-comment ang out of the blue, biglang, Miso, di ba wala sa ayos? Wala sa ayos. Para lang kabusitan sila. Oo. So, anong clue? Sino ba yan? Ano ba ang clue? May clue ba? May clue ba? May clue. Ating ano. Ito, yung pabidang chismosang guro yun, di ba? Pinaliwanag niya kung ano yung sabihin ng trolls eh. So sabi nitong itong chismosa sa monumento, magsisilbi raw na baptism of fire para sa binuhay na troll farms ang ipakalat ang video ni Tindig Labuyo. Ang pagkakaintindi ko rito, si Tindig Labuyo, kalaban ng political dynasty ni Solon. Ito yung kinatatakutan nilang kalaban itong darating na eleksyon. Kasi meron yatang may isang video na nagdumalo sa isang pagtitipon tong si Tindig Labuyo, parang gustong bigyan ng mali siya nitong mga pamilya ni Solon. So ginawa nila ng sinisiraan. Pero parang hindi pa yata, ewan ko lang kung natuloy yun. Kasi parang sila naunsyami. Alam mo yung naunsyami? Hindi natuloy. Synonym ng hindi natuloy? Naunsyami, naudlot. Ano pa? Nabutata. Ano ba yun? So ang pinakalat nila, yung video ng isang... Gusto sanang ipakalat. Kaso naamoy ni naamoy ni Tindig Labuyo na may masamang plano. Ayun. Di na-preempt. In English na natin na-preempt. Yan. Siyempre, sabi nga ni Tindig Labuyo, hindi naman daw siya yung nagdidesisyon kung sino yung a-attend dun sa pagtitipon. Bisita lang siya Walang kinalaman niya kung sino yung mga tao dun. Oo. So, dapat gagawin pa nila ng kwento si Tindig Labuyo. Alam mo naman, di ba? Yung clue. Clue! Ang clue. Ang clue, dahil ito nga, nabulgaran lihim ng pamilya. Pero ito palang nanay ni Mayor Fendi, nakilala sa alias na Mayora. Naging mayor dito? Hindi naman. Ewan ko, kasi di ba sa probinsya, ewan ko probinsya. Sa bagay, pag yung mister mo ay mayor, tawag din sa'yo Mayora, parang gano'n. Gano'n. Paano pag senador asawa mo, senadora ka? Pag kongresista, kongresuman ka. Ganun sa probinsya. Sa mga probinsya kayo. Oo. Kasi walang kiber pala itong si Mayora dahil busy daw sa paglulustay ng pera. Akala ko busy sa pag-represent sa kanyang mister. Kasi madalas gano'n, di ba? Pag si mister ang mayor, tapos tapos si Mrs., siya yung mag-represent tama palagi. Ka, kasi doon. Siya nagre-represent kayo sa mister niya sa casino. Sa casino? Ibang representation pala ito? Kasi bawal, di ba yung government official sa casino? Oo. Naalala mo nun, merong isang government official na... Sumalangit nawa yun. Sumalangit nawa. Taga LTO. Sumalangit nawa. Siya yung representative kasi hindi nga siya official. Siya na lang naglalaro para sa mister niya. Pero parang may kasama parang si Mayora, maliban na parang dalawang kadugo daw ng mister niya. Mga Julalay. Julalay kung something. May doon alam mo sa casino may tawag dyan doon sa mga amuyong. Ano ba tawag? Kalimutan ko na Hindi kasi ako nagkakasino. Ako naman, may comment nyo kung anong tawag doon sa mga nanonood. Oo nga. Yung mga nakakala. Yeah. Juging. Juging? Juging. Juging ang tawag doon, yung mga nangungulit na nangihingi ng balato pag tumama ka, juging. May mga juging. Ibig sabihin, juging pala yung mga Julalay ni Mayora, juging. So, labas-pasok sila sa Saan? Sa yung sikat na na hotel, na may casino. Ano tawag doon? Okad.
Okada. Okada. Okay. Okay. Okada Hotel. Di ba din yung madalas na puntahan? Oo. Di ba, ano yun, controversial yun. Di ba pinag-agawan pa na may-ari yun? Naalala mo yun? Pero yan, isa sa mga, actually, yun naman ang pinoportray din ng Parañaque City na maging tourist sentro. Yung tourist destination, gano'n? Actually, maraming mga pupunta ng mga turista, di ba? May mga galing ng ibang bansa. Imbis na mag-Macau, pumunta lang dito sa atin. Okay. At isa yung... Sana all, the sana mag-sponsor natin yung Okada. Gano'n? Shout out. Shout out yun na. Yan, shout out. So, yun na. Ayun na ba yun? Oo, yun na yun. Sino nga ba? Clueless pa rin ako. Tanungin ko nga yung chismosang taga-monumento kung sino nga ito. Busy pa yun. Sidewalk vendor yun eh. Baka hindi ko matsyempohan to. Oo, kasi mainit. Ikot-ikot lang. Paano ngayon, Dex? Paano? Ito yung pilot episode natin. Sa ating pilot episode. So, magkita tayo. Pero sa mga susunod natin mga episode, may mga ano tayo, may mga segment tayo. Pag-uusapan natin yung mga lutuan. Hindi pagluluto ng mga boto pero luto talaga to na hindi naman tayo marunong magluto ng boto, ito naman. Hindi yung mga, di ba, may mga issue kasi kung minsan na pag may election, lalo papalapit ng election, lutuan ng mga... Hindi naman tayo sa Comelec. Wala naman tayo studio sa Comelec, Hindi, magtatayo tayo ng doon. Kala ko magtatayo ng restaurant, kasi lutuan daw ng boto. Talaga, masyado to. Amaano tayo dyan. Mga luto-luto na yung mga sikat na, yung sarili mong gawa, masisikatin natin yan. Okay. DIY? DIY yun ng DIY ng pagluluto. DIY ng bilangan. Do it yourself. Sige, kanya-kanya na tayo. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panunood at pag-share. Huwag niyong kalimutang i-share itong ating episode na to. At mag-comment na rin at i-like yung ating page. Ang ating mapapanood tayo sa YouTube channel ng City Post. Oo. So, ito po ay yung pinakabagong programang aabangan ninyo tuwing Lunes. Marami po kayong mapupulot na mga impormasyon. Kuro-kuro, mga discussion at mga suggestion. Kaya yung mga suggestion nyo, pwede nyo i-comment para ating actionan, ating titignan yan at i-consider natin kung ano mga pwede pa natin gawin dito sa ating programang discussion. Okay, ito po si Rose Novenario. Ako naman si Dexter Ganibe. Magandang hapon po.